isang miyembro ng Banatae galit na galit dito po kay Robin Padilla. At tila pa nga mga kababayan, nagbigay pa ng kanilang sentimiento sa naging pagkikita ni Robin Padilla at saka po nitong nito pong si former PNP Chief General Torre. So ngayon sabi po mga kababayan, sa post ni Robin Padilla, bakit daw kami nagbabatian at nag-uusap ni MMDA Chairman Torre? Pambihira talaga. Bagamat aso ang tingin sa aming dalawa dahil sa aming loyalty sa aming mga amo, hindi ibig sabihin na aso na rin ang ugali namin. Ako ay Muslim. At ang greatest commander ng mga Muslim sa akin ay sa panahon na sinasaluduhan o saluduhin Ayube ang matalik na kalaban ni King Richard, ay Lionheart ng England at ni King Baldwin IV, the Leper ng Jerusalem. Ngunit kahit mortal na magkalaban sa panahon ng crusade o crusade, religious war ng mga Muslim at Kristiyano, nananatili ang paggalang nila sa bawat isa. Katunayan ay pinadalhan pa ni saluduhin ng manggagamot ang dalawa na nagkakaroon ng karamdaman, dala ng sakit. Si King Baldwin sa sugat sa kalaban, si King Richard, sabi nga ni King Priam, eto siguro yung sinasabi niya dito mga kababayan ni Robin Padilla ay isang hango sa alam niyo na yun mga kababayan, in the past. Ano po, so sabi dito, sabi nga ni King Priam kay Achilles sa pelikulang Troy, even enemies can show respect. Isang karangalan po sa amin ang maging bisita ng Philippine Chamber of Commerce and Industry kasabay si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City mga kababayan. So ngayon, dahil po dito sa kamayang ito ni General Torre at saka po ni Robin Padilla, nagbigay ng sentimiento itong isang vlogger na miyembro ng Banatae. So sabi niya po dito, Senator Robin, suportado ka namin sa lahat ng bagay pero you do not shake hands with a person who kidnapping PRRD. Inday Sara will never do that. Nakita mo bang nakipagplastikan siya kay Martin Romualdez? Opinion lang po. Hindi ugaling aso ang tawag doon. That's being human. Hindi masamang magkaroon ng delikadesa at pagpapakita na hindi tama yung mga pinaggagawa niya. Kaya normalize minsan yung mga paglabag sa batas at karapatang pantao kasi masyado tayong politiko. Kapag tama, palakpakan. Kapag mali, banatan kahit kaalyado pa yan. So ngayon, yan po yung pinupoint. Nina Dada, mga kababayan, na naiinis sila ngayon kay Robin Padilla kasi nga nakipagkamay pa kay General Torre. Pero kung titingnan nyo, naandyan dyan yung pagiging professionalism ni General Torre na kahit pasabihin na etong si Robin Padilla, mga kababayan, sumusuporta dito po kay Duterte at si General Torre sumusuporta sa Marcos administration at naging kabahagi ng pag-aresto kay Digong na andudun pa rin po yung pagrespeto niya kay Senator Robin Padilla, hindi lang bilang si Senator Robin Padilla, kung hindi bilang senador na rin na sinuportahan ng napakaraming mamamayang Pilipino nung panahon ng 2022 national election. So ano po ang problema dyan? Ako nga mga kababayan, sa totoo lang, sumusuporta tayo kay General Torre pero hindi po tayo naiinis na nakipagkamay siya dito kay Senator Robin Padilla kasi pagpapakita po yan mga kababayan ng pagrespeto sa bawat tao mga kababayan at nakikita rin natin yung pagiging marespeto dito ni General Torre at saka ni Robin Padilla. So para sa akin mga kababayan, wala pong masama sa pakikipagkamay sa mga taong umaaway sa iyo o humuhusga sa iyo. Wala pong masama diyan. Kasi yan po ay pagpapakita ng pagpapakumbaba. So kung utak didishit ka, hindi mo maiintindihan yan. Ano po mga kababayan? So kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo at opinion po ninyo. Hingil po sa usapin na yan. At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito po sa isang balita na nakita po natin na kung saan ito daw si Amy Marcos tila pinayuhan daw po mga kababayan si PBBM. Kasi sabi po dito, PBBM pinayuhan si
pinayuhan ni Senator Marcos na magpalakas at alagaan daw po ang sarili. So ito, pakinggan po natin. Unahin ang kalusugan at maging mapanuri sa mga nakapaligid sa palasyo. Yan ang payo ni Senator Amy Marcos sa kapatid na si PBBM na kamakailan lamang ay isinugod sa ospital. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ian Maghanod. Hi, Ma'am Brenda Barton, mega love shoutout po. At saka kay Ma'am Janet, ayan, at saka kay Ma'am Judy Combas. Mega love shoutout po ha. 3 araw matapos i-anunsyo ng Malacanang na isinugod sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City si PBBM dahil umano sa sakit na diverticulitis, pinayuhan naman ngayon ng atin ng Pangulo na si Senator Amy Marcos si PBBM na bigyang prioridad ang kanyang kalusugan. Sa isang social media post, sinabi ni Senator Amy na tinamaan ang kalusugan ng Pangulo ngayong wala umanong nag-aalaga sa kanya ng maayos. Tila nagpasiring din ang senadora ng payuhan niya ang Pangulo na talikuran na ang mga anyay nakapaligid sa kanya sa loob ng palasyo. Hindi binanggit ni Amy kung sino ang mga taong kanyang tinutukoy. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo sa dinami-dami ninyo ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya ang bibigay. Talaga naman. Alam nyo mga kababayan, ito kung talagang ikaw, Senator Amy Marcos, kung talagang nag-aalala ka sa kaligtasan ni Presidente, kung talagang mahal mo si PBBM, sana hindi ka sumasama sa mga tao na nagiging dahilan para ma-stress ang Presidente, sa mga tao na ang gustong gawin saglip na tulungan ng Presidente, gustong pabagsakin at patalsikin siya sa kanyang posisyon bilang Pangulo ng Bansa para lamang po masunod yung interest nila na pagharian ng Pilipinas at abusuhin ang kaban ng bayan. Di ba kung talagang ikaw ay nagmamalasakit kay BBBM, saglip na sumama ka sa pagsira sa kapatid mo, bakit hindi ka sumama para tulungan ang kapatid mo? Samahan mo ang ating mahal na Presidente na paunlarin ang Pilipinas at magtrabaho para sa ikauunlad ng bansang Pilipinas. O bakit hindi ka sumama doon? Kasi ang problema sa'yo, Senator Amy, basta makakapagpapansin ka sa social media, basta makakapagpapogi ka, lahat gagawin mo Diba? Biruin mo, nabalitaan mo lang na nagkasakit ang Presidente, kunyari concern ka at hinihiling mo na sana magpagaling.